25 anyos si Cassie nang mamatay ang kanyang ama. Naiwan sa kanyang poder ang ina na may sakit sa puso. Nais ni Cassie na mag-aral pa sa kolehiyo, ngunit hindi na niya kayang tustusan ang sariling pag-aaral dahil kailangan niya pang magtrabaho para sa gamot ng ina. May isang matalik na kaibigan si Cassie kung saan para silang pinagbiyak na bunga dahil parehas na parehas ang kanilang anyong panlabas. Ito ay si Crystal. Ngunit ang kaibahan lamang nila ay seryoso sa buhay si Cassie, samantalang pilya naman si Crystal. Cassie, may gagawin ka ba ngayon? Sama ka sa racket ko. Tawag ni Crystal kay Cassie isang araw. May extra kasi ako ngayon, Crystal. Magpapalinis ng bahay si Aling Milagros at 500 pesos din yun. Hasus, ang liit niyan. May racket kasi ako, be. Kailangan namin ng isa pang model kahit ngayong araw lang. At alam mo naman na magkamukha tayo. Kaya pasok ka sa standard ni boss. Sorry, Crystal. Pero ayoko sa ganyan na trabaho. Hanapan mo lang ako na magpapalinis ng bahay. O di kaya apartment. Ay nako, may easy money na sana inaayawan mo pa. Gustong gusto mo talaga nahihirapan, no? Sayang at malakas pa naman sana ako sa boss ko. Napailing si Cassie sa narinig. Alam niya kung ano ang ibig sabihin ng kanyang kaibigan dahil kilala niya na ito mula pagkabata. Don't tell me, another sugar daddy mo na naman yung boss mo ha, Crystal. Nako, sinasabi ko talaga sa'yo. Pag ikaw suguri ng asawa niyan, magsisisi ka talaga. Tumawa lamang ang babae at dumukot ng pera sa mamahalin nitong bag. Kung malalaman ng asawa, o siya, 1,000 pesos. Pakilinisan na lang ang kwarto ko sa bahay. Ayaw mo talaga maging model ha? Thanks, Crystal. Ayoko talaga eh. Sige at uunahin ko muna ang kwarto mo bago ang bahay ni Aling Milagros. Umalis na ang babae at naiwan naman si Cassie na nakatingin lamang dito. Huminga ng malalim si Cassie at nagsimula ng maghanda upang puntahan ang bahay ng kaibigan. Bumili muna ng pagkain si Cassie para sa ina at umalis rin kaagad ang bahay. Mabilis na tapos ang araw at may 1,500 pesos na ring nalikom ang dalaga sa isang araw lamang. Kinabukasan ay nagulat si Cassie dahil maaga siyang ginising ng kaibigan. Cassie gising, may sasabihin ako. Crystal, ano ba? May kailangan ka ba? Hindi ba malinis ang kwarto mo? Ano ka ba, hindi yun? May pakiusap sana ako, my friend. Kahit bayaran kita ng 5,000 ay gagawin ko. Basta pumayag ka lang. Tila nagising ang kaluluwa ni Cassie sa narinig at mabilis na umupo galing sa pagkahiga. May nangyari ba at kailangan mo ako, Crystal? Magsabi ka ng totoo. Eto naman, walang nangyari. Pero may lakad kasi kami ng boss ko kaya out of the country ito. Pero kailangan ko pa rin sana magtrabaho para hindi magalit ang management. Aha? Ang gulo mo, Crystal. Kasama mo ang boss mo pero natatakot ka sa management? Hindi niyo ba kayang gawa ng paraan ng lakad ninyo? Hindi nga pwede dahil magtataka silang lahat lalo ng asawa niya kung bakit kaming dalawa lang walang sa trabaho. So, anong gusto mong gawin ko? Cassie, please pumayag ka na. Ikaw munang hahalili sa akin sa trabaho. Wala kang dapat ipag-alala dahil halos nagawa ko ng lahat ng trabaho ko sa loob ng 1 linggo. Huminga ng malalim si Cassie at tiningnan ng seryoso ang kaibigan. Nais niya itong pigilan sa gagawin, pero alam niya mismo na hindi ito makikinig sa kanya. Cassie, please, ayaw mo nun? Hindi ka makakapaglinis ng ilang araw at malaki pa ang kita mo. Crystal, maliit lamang ang 5,000, okay? Kaya ko naman yung kitain in just 3 days sa paglilinis. Okay, I'll make it 20,000. Deal? Oh, fine. Deal. Basta 1 week lang ha. Pagkatapos ibabalik na rin ako agad sa dating gawi. Pag ikaw talaga nahuli ng asawa ng boss mo, ay ewan ko na lang talaga sa'yo. Nagtatalon sa tuwa ang babae at niyakap pa si Cassie. Salamat, my friend. Malaking pera din kasi makukuha ko sa matandang yun. Kaya lahat gagawin ko para makasama siya. Naiiling na lamang ang dalaga at hindi sumagot sa kaibigan. Maya-maya pa
ay naglabas na ng pera si Crystal para kay Cassie. Akala ni Cassie ay aalis na ang kaibigan, ngunit bigla na lamang siyang pinatayo nito sa higaan at basta na lamang silang lumabas ng bahay. Teka Crystal, saan tayo pupunta? Sa bahay. Kailangan mo ng makeover para maging kamukha talaga kita. Ipapagamit ko rin sa yung ibang gamit ko para may susuotin ka sa araw-araw. Biglang nakadama ng excitement si Cassie dahil alam niyang puro mamahalin at magaganda ang gamit ng kaibigan. Sumakay muna sila sa kotse nito at dumiretso na sa bahay. Nagulat pa si Cassie nang makita ang mga damit na nakalatag lamang sa kama ni Crystal. Bago ako pumunta sa bahay ninyo ay hinanda ko na to. Handle them with care please. Mahal ko ang mga yan. Uwi ka ng kaibigan ni Cassie. Tulala lamang ang dalaga habang si Crystal ay panay lang ang salita. Napapalunok na lamang siya sa tuwing nakikita niya ang sarili sa salamin. Grabe, ang ganda mo, friend. Hindi nagkakalayo ang ating alindog. Uwi ka ni Crystal na ikinangiti ni Cassie. Kinabukasan ay hinatid muna si Cassie ng kaibigan sa harap ng building kung saan ito nagtatrabaho. Crystal, I think this is a bad idea. Baka anong isipin niya sa loob kapag hindi ko magawa ng mabuti ang trabaho mo sa loob? No, it's okay, Cassie. Alam kong kaya mo yan. Kilala mo ako mula noon hanggang ngayon. Kaya alam kong alam mo na ang gagawin mo sa loob. Babalik rin ako kaagad, okay? Tumango na lamang si Cassie at lumabas na ng sasakyan. Kumaway muna ang kanyang kaibigan bago siya iniwan. Ilang beses ang napalunok si Cassie dahil alam niyang bago sa kanyang trabaho. Pumasok na siya sa loob at dumiretso sa elevator. Hindi pa man sumara ang pinto ng elevator ay may pumasok na isang gwapong lalaki. Yumuko lamang si Cassie dahil tahimik lamang ang lalaki. Nagtaka pa ang dalaga dahil hindi man nang gumalaw ang lalaki katulad niya. Miss? Saang floor ka? Tanong nito na ikinagulat ni Cassie. Sa 6th floor po. Then touch the number. Hindi tayo aalis rito kapag hindi mo yan gagawin. Mabilis namang gumalaw si Cassie at tila napahiya pa. Bago ka ba dito? Parang hindi mo ako nakikilala. Sorry po. May iniisip lang po ako. Hindi na sumagot ang lalaki at ganoon rin si Cassie. Sobrang lakas ng kabog ng kanyang dibdib sa oras na yun dahil kinakabahan siya. Paglabas ng 6th floor ay kumaripas na ng lakad si Cassie upang makalayo sa lalaki. Nakahinga lamang siya ng mabuti nang makita ang lamesa ni Crystal. May pangalan ang lamesang iyon kaya doon na siya dumiretso. Crystal, ay nakita mo ba si Sir Elliot sa baba? Grabe, kataka-taka dahil minsan lang yan mapadpad dito. Wika ng isang babae na nakatingin kay Cassie. Lumingon-lingon pa siya sa kanyang likod kung may iba ba itong kausap. Nang mapagtanto na siya ang kausap nito, ay tumikim siya. Hindi. Hindi ko napansin eh. Sino ba kasi si Sir Elliot? Mo, for real girl? Hindi mo kilala? Ilang beses na nga natin yung nakita dito eh. Sa bagay, sa dami ng lalaking labas-masok dito sa atin ay tiyak kong maguguluhan ka na kung saan dun si Sir. Anyway, nagbibihis muna ako. Mabuti ka pa. Natapos mo na lahat ng trabaho mo sa photoshoot. Editing na lang at okay na. Umalis na ang babae at naiwan naman si Cassie. Napangiti siya sa narinig dahil alam niyang magiging magaan ang kanyang buong linggo dahil hindi siya sasalang sa photoshoot ng kaibigan. Walang ibang ginawa si Cassie kundi ang tingnan ng mga gamit ni Crystal sa mesa nito. Nakadama ng inggit ang dalaga dahil matuturing niyang swerte ang buhay ng kaibigan dahil kumpleto ito sa material na bagay. Tiningnan ni Cassie ang sarili sa salamin at napangiti siya sa nakita. Hindi nga nagkakalayo ang kanilang anyo ng kaibigan, kaya iisipin mo talagang si Crystal ay si Cassie. Mabilis lumipas ang buong araw at matiwasay na umuwi si Cassie sa kanilang bahay. Hanggang sa lumipas ang ilang araw at nagustuhan na rin ni Cassie ang pagpasok sa kumpanya. Wala siyang ibang ginagawa
kundi ang umupo at tatayo lamang kapag may tumatawag sa kanya. Dumating ang araw kung saan huling araw na ng usapan nila ng kaibigan, kaya masayang naglilinis ng mesa si Cassie at tinapon ang dapat itapon na basura. Pakanta-kanta pa ang dalaga nang bigla siyang lapitan ng isang binabae. "Girl, tawag ka ni boss sa taas. Ibang boss girl ha? Yung anak kasi ang narito at on leave ang totoong boss." Saad nito na ikinabahala ni Cassie. Oh my, nalaman na kaya nila na isa akong impostor dito sa loob? Huwag naman sana. At baka pati ako ay malagay na rin sa bingit ng... Hindi pa man natapos ni Cassie ang iniisip, ay bigla siyang hinawakan ng binabae. "Girl, okay ka lang? Namumutla ka ata." Okay lang ako. Sige, pupunta na ako sa taas. Pero, pwede mo ba akong samahan? Nais magpasama ni Cassie sa taas, hindi lang dahil takot siya, kundi hindi niya rin alam kung saan ang opisina ng amo. "Ay nako, sige na nga. Alam mo, naninibago talaga ako sa'yo. Nawala yung makulit, kikay, at madaldal na kristal. Tara na, samahan na kita. Pero hanggang sa labas ng office lang ha." "Sige, salamat. Maraming salamat." Nagsimula na silang maglakad hanggang sa pumasok sila sa elevator. Huminga ng malalim si Cassie at tuminding ng matuwid. Maya-maya pa ay bumukas na ang pintuan ng elevator at sabay silang lumabas ng kasama. "Oh, hanggang dito na lang ako girl ha. Hindi ko kasi feel ang anak ng boss natin kahit gwapo siya. Minsan na yung napadpa dito, pero aalis rin kaagad." Paalam ng binabae kay Cassie. Tumango si Cassie at humarap na sa pinto. Kumatok muna siya ng 3 beses bago binuksan ang pintuan. Good morning sir. Pinapatawag niyo raw po ako?" "Miss Crystal Reyes?" Malamig na wika ng lalaki. Opo, ako nga po." Tumayo ang lalaki at dahan-dahang lumapit sa dalaga. "Ilang taon ka na nga rito? At bakit sa lahat ng taong papatulan mo? Hayang ama ko pa." "Po? Anong pinagsasabi niyo sir?" "Bakit? Magmamaang-maangan ka pa? Hindi mo ba ako kilala? For your information, ako lang naman si Elliot, ang nag-iisang anak ng sugar daddy mo." Pasigaw na wika ng lalaki. Napaatras ng ilang beses si Cassie dahil sa gulat. Hindi niya naiintindihan ang pinagsasabi ng kaharap. Doon niya lang naalala ang kaibigang si Crystal at ang lalaki nito. Napalunok si Cassie at naging malikot ang mga mata. "I'm sorry Sir Elliot, pero nagkakamali po kayo ng iniisip. Hindi po akong kabit ng daddy ninyo." "Then how can you explain this one?" May kinuha ang lalaki sa drawer at basta na lamang napunta sa mukha ni Cassie. Gulat na gulat ang dalaga dahil sa ginawa ni Elliot at naramdaman pa niya na may masakit sa kanyang mukha. Ngunit hindi iyon ininda ni Cassie at dahan-dahang pinulot ang mga larawan na nagkalat sa kanyang harapan. Nanginginig ang kamay ni Cassie at agad na pasinghap nang makita ang larawan. Ang kanyang kaibigan na si Crystal ang nasa larawan kasama ang isang gwapong matandang lalaki. "Sir, hindi po ako to. Nagkakamali po kayo. Hindi ako ang kabit ng ama ninyo." "Sinungaling. Hindi nagsisinungaling ang mga larawan na yan. Kailan lang naging kayo ni Daddy ah? Alam niyo ba na stress na ang mommy ko dahil sa inyo?" "Sir Elliot, please, hindi po ako yan." Nagsimula nang umiyak si Cassie dahil hindi niya alam kung paano ipaiintindi sa lalaki ang sitwasyon. "Alam mo Crystal, maganda ka sana. May pinag-aralan ka rin. Pero kumapit ka pa sa patalim. Hindi pa ba sapat sa'yo ang sahod na nakukuha mo dito bilang isang modelo? O sadyang, maitim lang talaga ang budhi mo." Hindi na nakayanan ni Cassie ang pinagsasabi ng gwapong lalaki at basta na lamang niya itong napagbuhatan ng kamay. "Kung ayaw mong makinig sa akin, ay wala na akong magagawa. Pero magdahan-dahan ka sa pananalita mo ng masasakit dahil tao rin ako tulad mo."
Hindi ka masasaktan kung hindi totoong pinagsasabi ko. Magsasalita pa sana si Cassie nang biglang may tumawag kay Elliot. Kaagad itong sinagot ng binata at basta na lamang tumakbo sa pintuan. Ngunit bago pa man ito makalabas, ay tumingin muna ito kay Cassie ng seryoso. Hindi pa tayo tapos. Sa oras na may mangyaring masama sa mommy ko, ay magbabayad ka. Hindi ko alam kung paano nalaman ni mommy ang totoo. Pero ito lang masasabi ko. Magsisisi ka dahil daddy ko pa talaga ang tinira mo. Tuluyan ang nakalabas si Elliot at napaupo na lamang si Cassie habang umiiyak. Hindi niya alam kung ano ang gagawin sa oras na yun, kaya tinawagan niya si Crystal. Hindi naman nagtagal, ay sumagot ang babae sa kabilang linya. Crystal, umuwi ka na. Umuwi na kayo ng lalaki mo. Hindi ko na alam ang gagawin ko dito. Magbabayad ako sa utang na hindi ko naman ginawa. Please, umuwi ka na. Hindi na maintindihan ni Cassie ang pinagsasabi ng kaibigan sa kabilang linya at basta na lamang nitong binaba ang tawag. Samantalang si Elliot naman ay hindi matigil sa pagdarasal na sana ay nasa mabuting kalagayan ng ina. Matagal na nilang pinaiimbestigahan ng kanyang ama dahil matagal nang napapansin ng kanyang ina ang pagbabago ng Don. Hindi siya makapaniwala ng babaeng nakasama niya sa elevator ay ang babaeng kalaguyo ng kanyang ama. Nagustuhan pa naman niya ito sa unang pagkakataon dahil sa pagiging anghel ng mukha nito. Kaagad narating ni Elliot ang ospital kung saan nakakonfine ang kanyang ina. Tumawag ang kanilang katulong sa kanya upang ipaalam na nasa ospital ang kanyang ina dahil sa pag-inom nito ng maraming gamot. Mabilis na inakyat ni Elliot ang hagdanan at agad narating ang kwarto kung saan nakahiga ang ginang. Manang, bakit hindi mo bintayan si mommy? Sorry, Sir Elliot, pero naglilinis po kasi ako nang may dumating na package at si ma'am po mismong nakakuha nito. Basta na lamang tumakbo si ma'am sa kwarto niya at nagkulong. Huli na nang mapansin ko na uminom si ma'am ng maraming gamot at nagkalat sa sahig ang larawan ng daddy mo kasama ang kabit niya. Naikuyom ni Elliot ang kamao at nilapitan ang natutulog ng matandang babae. Please, pakibantayin si mommy, manang. May aasikasuhin lamang po ako. Tumango ang matandang babae at umalis na kaagad si Elliot. Dumiretso ang binata sa bar at doon nilunod ang sarili sa alak. Hindi niya matanggap na nangaliwa ang kanyang butihing ama at sa mas bata pa sa kanya. Tinawagan ni Elliot ang investigador at inalam kung nasaan ang kanyang ama. Sir, magkasama pa rin ang babae niya at ang daddy ninyo. Ilang araw na kami nakamasid sa kanila at tila hindi pa naman nila alam ang nangyayari. Nagtaka si Elliot sa narinig. Huh? Kausap ko lang ang babae kanina ni daddy. Paano magkasama pa rin sila? Sir, hindi kami nagkakamali rito. Ipapasa ko na lang sa inyo mamaya ang iba pang larawan. Napailing si Elliot at hinilot ang sentido. Hindi niya alam kung ano ang iisipin sa oras na yun. Nasa ospital ang kanyang ina, samantalang nasa ibang babae naman ang kanyang ama. Then, sino yung kausap ko kanina? Imposibleng magkasama sila ni daddy dahil kausap ko lamang siya kanina. Ibig bang sabihin, may ibang babae si daddy? Kaagad tinawagan ni Elliot ang sekretarya ng kanyang ama at kinuha ang impormasyon ni Crystal, pati na ang numero ng cellphone nito. Mabilis namang nilagok ni Elliot ang mamahaling alak at agad sumakay sa kanyang sasakyan. Balak niyang puntahan ang address ni Crystal at kausapin ito ng mahinahon. Kung kinailangan niyang bigyan ito ng malaking pera upang tigilan ang kanyang ama, ay gagawin niya. Ngunit bago pa man nakalayo si Elliot, ay bigla na lamang may dumating sa kanyang notification tungkol sa bangko ng kanyang ama. Mabilis na napahinto si Elliot nang mabasa ang mensahe. What the? Hinubos ni daddy ang 10 million niya sa bangko? Para saan? Para sa babae niya? Galit na galit si Elliot at mabilis na pinaandar ang kotse. Halos paliparin na ng binatang sasakyan. Marating lamang na mabilis ang lugar kung saan si Crystal nakatira. Samantalang si Cassie naman ay hindi pa umuwi sa kanilang bahay dahil dumiretso siya sa bahay ng kaibigan. Hindi matigil sa kakalakad si Cassie sa labas ng bahay dahil hindi pa rin dumarating ang kanyang kaibigan.
Maya-maya pa, ay bigla na lamang may pumarada sa harap ni Cassie na isang mamahaling sasakyan. Mabilis na lumapit si Cassie sa sasakyan sa pag-aakalang si Crystal ang nasa loob nito. Bumukas ang pinto at saktong si Elliot ang lumabas. Napatigil si Cassie at napatulala sa nakita. Expecting someone, huh? Aalis ka ba? Tatakas. Saan mo dinala ang pera ng daddy ko? Galit na wika ni Elliot. Sir, ay nagkakamali po kayo. Hindi po ako si Crystal at wala sa akin ang pera na hinahanap mo. Liar. Ilabas mo ang daddy ko, ang pera ng daddy ko, at lumayas ka sa buhay namin. Napaiyak na lamang si Cassie at napaupo sa kalsada. Crystal, please umuwi ka na. Ayusin mo tong gulong binigay mo sa akin. Umiiyak niyang wika. Ilang saglit pa ay may tumawag muli kay Elliot at basta na lamang itong nanginig sa takot. Hindi pa tayo tapos, Crystal. Magdasal ka na lang na mabubuhay ang mommy ko. Kung hindi, ay buhay mo rin ang kukunin ko. Saad ni Elliot na ikinalaki ng mata ni Cassie. Pinalipad niya ni Elliot ang sasakyan papunta sa ospital dahil tumawag muli ang kanilang katulong. Hindi na daw humihinga ang kanyang ina at ayaw ni Elliot na paniwalaan ito. Umiiyak lamang ang binata at agad tumakbo sa loob ng ospital nang marating ito. Ngunit huli na ang lahat dahil nakatalukbong na ang buong katawan ng kanyang ina pagpasok niya. Nagsisigaw sa galit si Elliot at pilit ginising ang ina. Napaiyak na lamang ang matandang kasama dahil sa awa na nararamdaman para sa anak ng amo. Samantalang si Cassie naman ay tulala pa ring nakaupo sa harap ng bahay ni Crystal. Bumuhos ang malakas na ulan at hindi iyon alintana ng babae. Maya-maya pa ay biglang tumunog ang kanyang cellphone at numero ni Crystal ang nakarehestro. Mabilis pa sa 4:00 itong sinagot ng dalaga. Crystal, nasan ka na? Pauwi na ba kayo? Kanina pa ako dito sa bahay mo. Miss Cassie, kapamilya ka ba ni Miss Crystal? Nasa ospital po kami ngayon dahil sinugod namin sila ng kasama niya. Bakit? Ano nangyari sa kanila? Nadisgrasya po sila sa daan at tumirik ang kanilang sinakyan ng kotse. Mabuti na lang at may tumawag kaagad ng tulong at naisugod namin sila rito sa ospital. Pangalan at number mo ang nakita namin sa ID niya, kaya ikaw ang tinawagan namin. Sige po, papunta na po ako, ma'am. Tanging nasabi ni Cassie at pumara na ng taxi. Giniginawang dalaga dahil basang-basa ang kanyang buong katawan ng ulan, pero hindi niya ito dinaramdam. Pagdating sa ospital, ay nakita niya ang kaibigan na duguan kasama ang isang matandang lalaki. Napasinghap si Cassie dahil kamukha ito ni Elliot, kaya malakas ang kutob niya na ito ang kasama ng ama ng binata. Humihinga pa ang kaibigan ni Cassie, ngunit dead on arrival naman ang kasama nito. Dahil sa takot ay mabilis na nag-request ng transfer si Cassie para kay Crystal upang hindi maabutan ng pamilya ni Elliot. Samantalang si Elliot naman ay tulala pa rin sa harap ng bangkay ng ina nang bigla siyang pinatawag ng doktor. Bagsak ang balikat ni Elliot nang malamang nasa loob rin ng ospital ang kanyang ama at patay na rin ito. Diyos ko, bakit ito nangyayari sa akin? Bakit niyo kinukuha ang mga magulang ko? Tanging tanong ni Elliot at napahikbi na lamang sa sakit na nararamdaman. Mabilis lumipas ang araw at nailibing na ni Elliot ang mga magulang niya. Wala siyang kinakausap ni kahit sino dahil nawalan siya ng gana sa lahat. Hindi na inalam ng binata ang tungkol sa kasama ng kanyang ama at basta na lamang tumahimik sa tabi ng mga magulang. Si Elliot na rin ang namamahala sa kumpanya ng kanyang ama at ina matapos lamang 1 buwan mula nang mamaya pa ang dalawang matanda. Biglang pumasok sa isip ni Elliot ang tungkol kay Crystal at bigla niya na lamang naramdaman na maghiganti dito. Naikuyom ni Elliot ang dalawang kamao at agad tinawagan ng ibang investigador upang ipahanap ang dalaga. It's payback time, Crystal. Magsisisi ka dahil sa ginawa mo sa pamilya ko. Bulong nito at agad nagbihis ng bagong damit. Si Cassie naman ay hindi muna umuwi sa kanilang bahay.
Kumuha muna siya ng pwedeng maging kasama ng kanyang ina sa bahay at pinili niyang manatili muna sa puder ng matalik na kaibigan. Comatose si Cristal at may nakitaan pang dugo sa ilalim ng ulo nito. Ngunit hindi nawala ng pag-asa si Cassie dahil alam niyang mabuting tao pa rin ang kanyang kababata. Lumipas ang ilang buwan at naisipan ni Cassie na magpunta sa lugar kung saan nangyari ang aksidente. Naisip niya ang sinabi ni Elliot tungkol sa pera, ngunit wala naman siyang natanggap na pera galing sa mga pulis. Walang tao sa lugar nang puntahan ito ni Cassie, kaya nakahinga siya ng maluwag. Kung may pera ka man nakuha, Cristal, sana hindi mo pa ito nagastos, dahil isa sa uli natin sa may-ari. Sana magising ka na upang malinis mo ng pangalan mo. Bulong niya at nagsimula nang maghanap ng pera sa lugar. Iniisip ni Cassie na baka nahulog ang pera na dala ng kaibigan dahil wala naman itong ATM na dala. Hindi pa man nagtagal ay nagulat si Cassie nang biglang may humawak sa kanyang braso. Buhay ka pa palang babae ka? Ang nanlilisik na mata na wika ni Elliot. Teka, bitawan mo ako. Nasasaktan ako, ano ba? Saad naman ni Cassie. Napilit ng laban kahit alam niyang wala siyang kalaban-laban sa binata. How dare you na pumunta dito? Siguro nauna kang isugod sa ospital bago ang daddy, ano? Bakit ka bumalik rito? Dahil sa pera? Pwes, hanapin mo at ibalik sa akin ang 10 milyon. O ano? Hindi ka makaimik? Akala mo hindi ko malalaman kung nasaan ka? Handa akong gamitin lahat ng koneksyon ko para mahanap kang babae ka. Nasaan ang pera ng daddy ko? Hindi ko alam. Wala akong alam, Elliot. Ano ba? Nasasaktan ako sa mga pinaggagawa mo. Bakit ba hindi ka maniwala sa akin? Kung hindi ikaw si Cristal, pwes, ipakita mo siya sa akin. Ipakita mo sa akin ang totoong Cristal upang tigilan na kita. Biglang nakadama ng takot si Cassie dahil alam niyang sasaktan ng lalaki ang kanyang kaibigan. Hindi ko pwedeng sabihin sa'yo kung nasan siya. Alam kong malaki ang kasalanan niya sa inyo ng mommy mo, pero hindi. Hindi ko ipapaalam sa'yo kung nasan siya. Sinasabi mo lang sa akin na nagsisinungaling ka. Buong akala ni Cassie ay pagbubuhatan siya ng kamay ni Elliot, ngunit nagkakamali siya. Dahil bigla na lamang siyang hinalikan ni Elliot sa labi at niyapos siya ng yakap dito. Ngunit nakadama ng takot ang dalaga dahil ramdam niya ang galit sa bawat halik ni Elliot at nalalasahan niya pa ang dugo sa kanyang labi. Buong puwersang inalis ni Cassie ang yakap ng binata at mabilis siyang lumayo. How dare you? Bakit bigla ka nalang makahalik sa akin, ha? Sinasaktan mo ko. Really? Nasasaktan ka? Paano lang nararamdaman ko, ha, Cristal? Bakit? Mas magaling ba ang daddy ko, ha? Hindi nga ako si Cristal. Ako si Cassie. Kaibigan ako ni Cristal at nagkataon lamang na magkamukha kami na para bang pinagbiyak na bunga. Hindi ako ang kabit ng daddy mo, Elliot. Then patunayan mo. Bakit hindi mo kayang ipakita sa akin ang sinasabi mong kaibigan, ha? Bakit pilit mong tinatago sa akin ang totoong kabit ng daddy ko? Dahil comatose siya. Sa tingin mo may makakaligtas sa disgrasya na nangyari sa kanila? Ipapakita ko siya sa'yo sa oras na magising siya. Hindi pa rin naniniwala si Elliot at basta na lamang hinalikang muli sa labi si Cassie. Pilit ng laban ng dalaga, ngunit masyadong malakas si Elliot para sa kanya. Nagulat pa si Cassie dahil bigla na lamang siyang pinangko nito at pinapasok sa sasakyan na nakapark malapit sa kanila. Nagpupumiglas pa si Cassie, ngunit masyado na siyang mahina dahil inangkin pa rin ni Elliot ng kanyang mga labi. Bumuhos ang mga luha ni Cassie, ngunit tila walang pakialam si Elliot. Hindi rin makahingi ng tulong ang dalaga dahil sila lamang nasa lugar na yun. Anong gagawin mo sa akin, Elliot? Wawakasan mo na ba ang buhay ko, ha? Bakit tila ako magbabayad sa ginagawa ng magulang mo? Takot na wika ni Cassie nang magsimulang maghubad ng damit si Elliot sa loob ng sasakyan. Shut up! Maniningil ako sa kasalanang ginawa mo sa pamilya ko ngayon mismo. At sa isang iglap lang,
ay tuluyan ang nakahubad si Elliot at mabilis ring hinubadan si Cassie. Paulit-ulit na pinigilan ng dalaga ang binata, ngunit tila walang narinig si Elliot at patuloy lang sa ginagawa. Nang wala nang saplot si Cassie, ay napatigil ang binata. Hindi siya makapaniwala sa nakita. Sobrang ganda ng katawan ni Cassie at kasing puti ito ng yelo. Kaya pala nahuhumaling ang daddy ko sa'yo, Crystal, dahil hindi maipagkakailan na maganda ang katawan mo. Ngayon, ipapalasap ko sa'yo ang tunay na sarap at hindi ka dapat pumili ng matanda dahil nasa mas bata mo malalasap ang tunay na kaligayahan. Tila wala sa sarili na wika ni Elliot at basta na lamang hinalikan ang lieg ni Cassie. Napaiyak na lamang ang dalaga at hindi na nalaban pa. Lihim na lamang siyang nagdasal na sana'y matapos rin ang paghihirap niya sa kamay ni Elliot. Nagsusumiksik ang kanilang katawan sa loob ng sasakyan, ngunit nagawa nito ng paraan ni Elliot. Puno ng galit ang mga galaw ng binata, lalo na nang paglaruan nito ang dibdib ni Cassie. Napaliyad pa ang dalaga dahil sa sakit na nararamdaman, ngunit hindi niya ito ininda. Binuksan ni Elliot ang pintuan ng kotse at pinahaga ng maayos si Cassie. Parang robot na sumunod ang dalaga at basta na lamang kinain ng binata ang kanyang mahal na perlas. Napaigtad si Cassie dahil sa sakit at sarap na nararamdaman. Nasabunutan pa niya ang buhok ni Elliot, lalo na nang diinin nito ang paglalaro. Nang magsawa si Elliot, ay basta na lamang itong pumatong sa ibabaw ni Cassie at biglang pinasok ang baston nito sa perlas ng dalaga. Napahiyaw sa sakit si Cassie at sunod-sunod muli ang pagtulo ng kanyang mga luha. Napatigil naman si Elliot at gulat na gulat sa oras na yun. You're a virgin? Oh my goodness, a virgin ka pa? Sinasabi ko naman sa'yo, Elliot, na hindi ako si Crystal. Kaibigan ko yun. At ako si Cassie. Oh my, I'm sorry. I'm so sorry. Mabilis na wika ng binata at hinalikan ng mga luhas sa mata ni Cassie. Tila nagising ang kaluluwa ng binata sa oras na yun. Nakapatong pa rin si Elliot at hindi kinuha ang baston na nakaturok sa perlas ni Cassie. So sorry, Cassie. Nilaman ako ng galit ko sa puso. Hindi ako nakinig sa'yo. I'm sorry. Humihikbi pa rin si Cassie, ngunit dahan-dahan itong hinawakan ang mukha ni Elliot. Go on. Ituloy mo lang ang simulan mo. Sabi nila, mawawala rin daw kaagad ang sakit at mapapalitan ito ng sarap. Go on, Elliot. Nais kong maramdaman ang sinasabi mo kanina na sarap. Wika niya na ikinagulat ng lalaki. Dahan-dahang hinalikan ni Elliot sa labi si Cassie at kasabay nito ay ang paggalaw niya sa ibabaw ng dalaga. Napapikit pa sa sakit si Cassie ngunit pinagpatuloy niya pa rin ang binata sa paggalaw sa kanyang ibabaw. Hawak-hawak ni Cassie ang bewang ni Elliot na para bang kapit na kapit siya rito. Maya-maya pa ay dahan-dahang binilisan ni Elliot ang kanyang galaw hanggang sa maramdaman na ni Cassie ang kakaibang pakiramdam sa buong buhay niya. Nagpahayag si Elliot na malapit na siyang matapos at ganoon rin si Cassie. Maya-maya pa ay sabay nilang narating ang sukdulan at napahiga na lamang si Elliot sa ibabaw ng dibdib ni Cassie. I'm so sorry, baby. I'm so sorry for hurting you. Bulong ni Elliot at unti-unting nakatulog dahil sa pagod. Nawala ang lahat ng sakit na nararamdaman ni Cassie sa oras na yun. Alam niyang hindi siya galit sa binata kahit pa nakuha siya nito. Dahan-dahang hinagod ni Cassie ang buhok ni Elliot at inamoy-amoy ito. Gusto kita. Funny to think pero gusto kita kahit nasasaktan mo ako. Alam kong mabuti kang tao at nagalit ka lang sa akin dahil sa ginawa ng kaibigan ko. Sana tuluyan ang mawala ang galit mo sa akin. Nagising si Cassie na wala na si Elliot sa kanyang ibabaw. May damit na rin siya na nakatabon sa kanyang katawan, kaya napangiti siya. Dahan-dahan siyang umupo at agad niyang nakita ang binata sa labas ng sasakyan. Elliot? Tawag niya rito. Mabilis namang lumingon ang binata at tipid ng umiti habang papalapit sa kanya.
Are you alright? Masakit pa ba? Sorry ulit Cassie ha. Okay na. Napatawad na kita. Hindi rin kita masisisi kung bakit nagalit ka sa akin ng husto. Niloko ka namin ng kaibigan ko. Sana napigilan ko siya sa balak niya at hindi na pumayag na pakiusapan na lang ako na magpanggap bilang Kristal. Biktima ka lang din dito Cassie. Nagising pala ako dahil tumawag ang pulis na kilala ko. Naibalik na sa bangko ang perang kinuha ni Daddy sa bank account niya. Nagmamadali pala silang umuwi matapos malaman ng Daddy ang tungkol kay Mommy. Pero huli na ang lahat. Pinatawad ko na rin ang Daddy ko dahil alam kong magkasama na sila ngayon ni Mommy. Naiwan nila sa airport ang pera. At base sa CCTV, pagmamay-ari ito ng aking ama. Tumulo ang luha ni Cassie at niyakap ang binata. Pupuntahan natin ngayon si Kristal. Nasa ICU siya at walang ibang nagbabantay sa kanya ngayon. Sana mapatawad mo rin ang kaibigan ko, Elliot. Mabuting kaibigan si Kristal. At lahat tayo nagkakamali. Hindi ko hinihiling na mapatawad mo siya kaagad. Pero sana dumating ang araw na mapatawad mo rin siya. Don't think too much, baby. Ayoko na rin magtanim pa ng galit sa puso ko. Pananagutan kita. Pakakasalan kita, Cassie. Hindi mo ako kailangan pakasalan, Elliot. Hindi porket nakuha mo na ako ay papakasalan mo na ako. Kahit hindi mo naman ako mahal. I like you. May nararamdaman na ako sa'yo sa unang pagkikita pa lang natin. Remember sa loob ng elevator? Kahit nakayuko ka ay nabihag mo ng puso ko sa araw na yon. Hatabunan lang ito ng galit dahil akala ko ikaw ang nasa larawan na hawak ko. Araw-araw akong bumabalik sa kumpanya ni Daddy para lang makita ka, Cassie. Hindi mo man ako napansin pero gusto kita. Parang hinago ng puso ni Cassie at niyakap ang binata. Ang gusto rin kita, Elliot. Sa kabila ng lahat na nangyari ay gusto rin kita. Nagtagpo muli ang kanilang labi at niyakap ang isa't isa. Maya-maya pa ay umalis na sila at dumiretso sa ospital kung nasaan nakaratay si Kristal. Napasingha pa si Elliot nang makita ang babae dahil magkamukha talaga ito kay Cassie. Hinalikan ni Elliot ang noo ni Cassie at sabay silang nagbigay ng dasal para kay Kristal. Lumipas ang ilang buwan ay hiningi na ni Elliot ang kanang kamay ni Cassie sa magulang nito at agad pinakasalan. Kasabay ng kanilang kasal ay ang pagising naman ni Kristal. Umiiyak na lamang ang babae at humingi ng tawad sa mag-asawa. Hindi naman nagtanim ng galit si Elliot dahil kung hindi dahil kay Kristal ay hindi niya makikilala si Cassie. Pinatawad na rin ni Cassie ang kaibigan at nangakong aalagaan pa rin niya ito hanggang sa ito'y gumaling. Ilang taon ang lumipas ay nagbunga na rin ang pagmamahalan ni Cassie at Elliot. Tuluyan na rin naghilom ang mga sugat ni Kristal sa katawan at mula noon ay naging masaya at masagana na ang kanilang buhay. At masaya na sila sa piling ng isa't isa. The end. At dito na po nagtatapos ang magandang kwentong ito. Kung nagustuhan ninyo, please don't forget to like, share, and subscribe. Salamat sa pagsubaybay. Hanggang sa susunod na storya. Thanks for watching!